Isa kang alamat, Pika! Hello, hello. Ito na naman si Boy Pickup, ang inyong Pinoy Flipper dito sa Australia, no? Welcome back. It's been a while mula nung huli tayo nag-post ng video, no? Pero ito na naman tayo. Ayos, diba? So ngayong weekend yung huling araw ng garage sale trail dito sa Australia, no? At ito yung mga nakuha natin, no, nitong weekend. Yan. Pakita ko lang sa inyo ng mabilis. Okay, so before natin isa-isahin, pakita ko lang sa inyo yung sales natin o recap lang tayo ng sales natin itong weekend. Tapos pakita ko sa inyo itong mga nabili natin, no? Okay, ito yung mga sales natin, no? Ang dami. Siyempre, happy tayo dyan pagkadami, ganyan kadami yung mga benta natin, ano? So baka nagtataka kayo, no? Ano ba itong kino-content natin dito? So ang ginagawa ko bumibili ako sa mga flea market, thrift stores, garage sales, at binibenta natin sila sa eBay for a profit. So ginagawa ko na to for the past 8 months, kung di ako nagkakamali, no? At ito ang mga binibenta natin, no? So isa-isahin natin to muna, pakita ko sa inyo. So unahin natin itong bundle. Bundle yan ng PS2. Yan o. PS2 Slim, mga accessories, tapos 30 na games, no? So actually, experiment lang yung ginawa ko dito, no? So ang ginawa ko kasi, meron ako nakuha na PS2 console, no? So ang bili ko lang dito $40 kasama yung dalawang controller, no? Tapos meron kasi ako mga pakalat-kalat na mga video games dyan, no? So yung iba dyan galing pa sa mga flea market. Tapos yung iba na stock na lang, no? Actually, hindi ko siya binibenta sa eBay kasi either puro gas-gas or hindi maganda yung condition ng CD, no? Ay, ng case nila. So, pakita ko kayo ng sample ng sinasabi ko. Ito, kunyari. Yan. Yan na yung condition ng CD niya. Ayan, no? Puro gas-gas, madumi, no? So, ito, hindi yan magandang ibenta individually kasi lugi ka, no? So baka kumita ka lang dyan mga $1. Pero ang ginawa ko ngayon, so binandle ko sila na ganyan. So dati kasi ang ginagawa ko kapag nakachamba ako ng mga games na puro gas-gas, pangat yung condition ng case, kulang-kulang, so tinatapon ko na lang or donate sa charity, no? Tapos sila naman na magbenta noon, bahala na sila. Pero ngayon, sa experiment na ginawa ko, no, imbis na itapon ko sila or i-donate, so ginawa ko siyang isang malaking bundle, 30 games kasama yung console. Tapos ito pa, meron pa nga tayong microphone dito, ayan, no, SingStar. Ayan. So nilist ko lang sila as untested. So, pero yung console, sure ako na gumagana yan, no. So nabenta pa natin siya $220. So akala ko magiging patapon na lang yung mga games na yan, no? So luckily nabenta pa siya ng magandang presyo, no? So tubo-tubo pa tayo. So video games tsaka video game console, yan ang pinaka-favorite ko na ibenta kasi unang-una andali niyang mabenta, no? So itong console na to, nabili ko lang to ilang araw, a few days ago. Tapos nilist ko siya sa eBay. Tapos nabenta agad siya, I think in 3 or 4 days, no? So ganun siya kabilis. Next naman itong bundle ng Nintendo DS. Oh, ayan, no? Kulay pink pa. Tapos may sinamahan ko lang siya ng mga games, no? Mga random na games na ganyan. Tabi nga natin, baka malaglag. So ito, nabili ko to sa flea market, no? Recently lang din. Yan. So maganda pa yung kondisyon, kaso may mga dumi-dumi lang, no? So syempre dineclare natin sa eBay yan na may mga stain, may mga blemishes yung unit, no? Tapos sinamahan ko na siya ng mga random na DS games, no? So ang ganda pa ng presyo na nabili niyan, parang $70 kung di ako nagkakamali, or 80, no?
So, bili ko lang dito, parang $20 lang yata. Tapos ito, nakita ko lang din pakalat-kalat dito sa bahay, no? So, binenta lang din natin. So, okay na okay, di ba? So, tubon-tubo tayo dyan. Tapos, next na category na gusto-gusto ko na ibenta ngayon, yan, mga cameras, no? Yan, ito. So, itong Samsung na camera. So, nakita ko lang to sa flea market, no? Ito. Tsaka itong Sony na camera, yan. Yan, Sony Cybershot, no? So, ito nabili ko lang to sa flea market. $10 each, no? $10. So, binibenta noon sabi niya gumagana daw, pero hindi niya matest kasi walang charger, no? So, pag walang charger, walang way para malaman kung gumagana siya. Pero, yung tatay ko kasi mahilig siya magbuting-ting, no? Kasama ko sila dito ngayon sa Australia, nagbabakasyon sila, no? So, yung tatay ko, pinagana niya yung baterya. Tapos, pandala ito, ayan, no? O, di ba? Gumagana. So, ibinenta ko siya sa eBay kahit walang charger, pero walang problema kasi sure naman akong gumagana siya, no? So maganda yung presyohan yan, parang $80 kaya ito nabenta from $10 na puhunan, ano? Not bad, di ba? Tapos ito pang isa, Sony Cybershot. Oh, ayan. So magkasama yan actually itong dalawa, nabili ko sa flea market. Ito wala ring charger, napagaran ng tatay ko yung baterya. Tingnan natin kung may charge pa, no? Kasabay power na ito. Ito to. Oh, ayan, no? Ha? Magana pa, oh. Magana pa yan. So, $10 yan, no? So, Sony Cybershot, na-realize ko din magandang brand yan ng digital camera na ibenta sa eBay, no? So, nilist ko lang siya sa eBay na tapos sinabi ko lang wala siyang charger pero gumagana, no? So, nabenta natin siya $100. Although waiting payment pa lang siya at this point, no? So, hinintay pa natin na magbayad yung bumili. Tapos next naman ito, jacket naman. Ayan, oh. Ito matagal ko na itong nabili. Sobrang tagal na. Pero ngayon lang siya nabenta, no? So jacket to ng Washington Redskins, no? Sa NFL sa Amerika. Ayan, oh. Yan, NFL. So ito na yung last na t-shirt. Last na benta ko sa t-shirt category, no? Ayoko na ulit magbenta ng mga t-shirt, no? T-shirt or jackets. Yan. So nabili na siya for $36 yata. $36 nga ba? Tapos ito international, no? So padadala natin ito sa US. So international order to, no? So very good. Kitang-kita tayo. Ang bili ko dito is $10, no? So from $10 kumita tayo ng another $10, no? Syempre bukod pa yung pero since international shipping to, no? Yung bumili yung nag-shoulder ng shipping, no? So kuwang-kuha natin yung tubo natin. Tapos lastly, ayan, mga DVD. Ayan, bread and butter natin yung DVDs, no? So, ang dami natin nabenta ng DVD nitong weekend, no? So, ilalagay ko na lang dyan. Hindi ko na isa-isahin itong mga to. Pero, usually kasi parang wala na rin akong puhunan dito sa mga to. Kasi nabili ko pa to dun sa garage sale dati na pinakyaw ko yung mga DVD, no? So, nabawi ko na yung puhunan doon. So, ngayon parang lumalabas, parang wala na talaga akong pinukunan dito, no? So, isa-isahin ko na lang yung mga comps dyan. Tapos ito, meron pa tayong game sa PS2, to Japanese. Nabili ko to sa Pilipinas, no? Pero na-realize ko ang bagal ng bentahan ng mga non-English na video games dito sa Australia. So siguro last time ko lang gagawin yan, ano? So, pero nabenta pa rin to, I think mga $30. Tapos international din yung bumili. So, siya yung nag-shoulder ng shipping natin, no? So, solve na solve tayo. Kuha natin yung profit. Tapos, ayan, sabi ko nga, mga DVDs. Siyempre, ito yung mga hinaharap natin palagi, mga box set na ganyan. Tapos, mga series, ayan, tsaka mga movies. Ngayon, mga movies, ayoko na rin kumuha niyan, no? So, hindi na tayo, umiiwas na ako dyan. Usually, mga TV series na lang kinukuha ko, no? Pero, masaya ako na nakukuha yan, kahit papano, kasi may kinikita tayo dyan, ano? Tapos, ito nakita ko rin, nabenta rin natin, isang bundle ng mga Christmas movies, ano? Yan. So nakita ko lang dito sa stock ko. So pinagsama-sama ko yung mga Christmas movies. Since parating na yung Christmas, nag-decide ako na gawin siyang isang malaking bundle, no? So maganda rin yung benta ko dyan. Parang over $50 din yata. Hindi ako nagkakamali. Tapos i-ship na lang natin dun sa bumili, no? So okay, di ba? So yan, benta natin ngayong weekend, no? Almost $600 or $700 din yata yan. Kung di ako nagkakamali, no? So ngayon, babalutin natin siya, tapos padala natin sa mga bumili. Ayan, so kapapasok ko lang ng mga paninda natin kanina, meron pang humabol na dalawang sale. O, ayan, ito, bulging box of books.
Yan, so set yan ng mga 20 na box. Ang ganda pa ng condition, no? Kinis pa. Parang hindi nagamit. Tapos ito, brand new na Balderdash, no? So board games to, sealed pa, no? So itong dalawang category na to, saktong-sakto pumasok sila. Pero advice ko na mag-iingat kayo kapag bumibili kayo ng ganito, no? So yung mga books, mura mo ito mabibili sa mga flea market at sa mga thrift stores, pero kailangan conscious ka din dun sa shipping, ano? Kasi yung mga ganito, mabibigat i-ship yan. Ito yata lampas 2 kilo na rin yata to, no? Tapos syempre i-check mo palagi, gawin mo palagi yung research mo kung sulit ba siyang bilhin, no? So kapag books, nag-iingat ako dyan kasi mabibigat palagi yan. Tapos hit or miss din yan, no? So kaya ako, ang binibili ko ngayon, bibili ako ng mga set na ganito, no? So yung mga buo, yan. So sulit na sulit yan. So ito bili ko lang dyan $10, nabenta to around over $70, no? So okay na okay din. Tapos ito pang isa, board games, ayan. So ang tip ko dito, parang sa books din, mag-ingat din kayo sa mga board games kasi hindi lahat ng board games nabebenta sa eBay, ano? So ito yung isa sa mga pinaka nagkalat na category. Kung nag-source kayo ng mga ganito sa mga garage sales, flea markets, sobrang dami nyo makikitang board games. Most of the time open na siya or gamit na siya. So minsan may tendency na magkulang yung laman niya, kulang yung mga baraha, may damage yung mga board, no? So common na nangyari yun. Ako personally, palagi ako naghahanap ng mga sealed na ganito, no? So wala akong problemang ibenta yan. So sigurado akong kompleto. Tapos wala akong problema sa contents niyan. So parang in English ko lang yun. Tsaka madali lang siyang i-ship, no? Hindi mo na kailangan i-bubble wrap yan. Lagay mo lang siguro sa kahon, okay na yan, no? So ganoon din sa books, hindi mo na kailangan i-bubble wrap yan. So board games, walang problema sa shipping yan kasi hindi naman masyadong mabigat yan. Ito wala pa 1 kilo tansya ko, no? So basta ingat lang kayo dyan. Bili ko dito $10, no? So nabenta siya $50, no? So not bad pa rin. Siguro ship ko to around, sabihin natin $20 maximum, no? So kumita tayo ng mga $20 dyan. Tapos balik pa yung puhunan natin na $10, no? So not bad. So books tsaka board games, pinasok ko na rin yan, pero palagi akong on guard dyan, ano? So nag-iingat ako palagi dyan sa dalawang category na yan. Okay, unahin natin yung mga na-source natin ng mga items, no? So ito yung mga ibebenta natin sa eBay. So unahin natin tong Wii board na to, no? So ito nakuha ko lang to sa marketplace, yan. So pinamigay lang yan ng libre, actually giveaway lang to, no? So medyo malaki siya, medyo bulky, pero kailangan ko pa tong testingin. So okay din naman yung presyohan sa eBay. Kaso problema ko lang sa mga ganitong mga items malalaki, no? So mahirap siyang i-ship kapag ganito, no? So pero nakakuha naman ako ng mga Wii console, no, sa garage sale din. So yan, ito problema lang nito, walang takip. Pero meron na akong nabili sa Amazon ng mga covers niya, no. So madali lang namang ayusin yan kapag na-test ko siya tapos gumagana. So inisip ko ngayon, ito ibabanded ko na lang dito, tapos may mga games pa tayo na nakuha, no. So yan, galing din naman yan sa mga garage sale at flea market din, no. So nabibili ko lang yan mga $1, $2, no. Tapos may bundle natin yan sa mga Wii, no. So ito hindi ko alam kung gumagana, pero testingin pa natin. Tapos samahan na natin ng isang console, no? So dito naman yung mga cords niya. Meron pa yata akong controller na nakakaalat, no? So dalawa yung Wii na yan, $20 bawat isa. Okay na okay bentahan sa eBay. Pero maganda lang siya kapag may bundle na maganda, no? So like ito, may kasamang board, kompleto yung mga accessories niya, may controller ka, dyan yan. Pero kapag wala, kapag console lang, huwag ka nang umasang may benta mo ng mahal yan, ano? Kasi mura lang talaga yan nabibili, lalo na kapag itong console lang, no? Tapos meron din tayong nabili sa flea market. Ito naman, Pioneer na CD player. Ayan. So actually, tatay ko ang bumili nito sa flea market. So tatay ko kasi mahilig yan sa mga audio equipment, no? So addict siya dyan. So ito, sabi niya ibenta ko na rin daw sa eBay. Tapos bigay ko na sa kanya yung tubo, no? So try natin ibenta yan. Pero maraming beses na rin ako nakabenta ng mga unit na ganito, no? So problema ko lang dito, bulky lang yan i-store. Tsaka medyo mahal yung shipping niyan, depende kung gaano kabigat, no? So ito pa, no, may mga iba pa siyang mga component dito na pwedeng ibenta sa eBay, no? Pero depende sa kanya, no? So kahit pa paano nagkakaroon din siya ng sideline, no? Extra income din naman yan. So try natin siyang i-picturean, i-post, i-list. Gumagana naman daw, so walang problema ang ibenta yan, no? Yan, tapos ito yung mga favorite kong ibenta. Sabi ko nga kanina, mga video game consoles, no? Lalong-lalo na yung mga PS2 tsaka PS4 na ganyan, ano? So ito, nabili ko to sa marketplace, no? So $30 lang yan kasama itong mga games na to, no? Hindi ko pa ito na-testing kung gumagana, malalaman natin.
Pero kapag gumagana yan, madali lang yan i-bundle, madali lang ibenta. Sabi ko nga kanina, ang mga PlayStation na console tsaka mga video games, sobrang bilis mabenta sa eBay niyan. So itong PS4 console, untested din. So titignan natin kung gumagana. Tapos ang upside pa nun, kahit hindi yan gumagana, pwede mo yan ibenta as parts, no? So walang problema. Pagdating naman sa games, wala tayong problema. Kasi ang dami pa natin dyan. Ayan, no? Puro Wii, may PS4, mayroon pang DS dyan. So mga nakukuha natin sa flea market yan, sabi ko nga, no? So madali lang mag-bundle ng mga video game consoles kasama yan. Tapos problema ko lang din ito, ayan, itong dalawang to. So nabili ko to sa garage sale, no? Itong Snowboard Kids 2, so itong StarCraft 64, no? So kung titignan nyo yung comp sa eBay niyan, sobrang ganda. Noong una ko itong nakita sa garage sale, kala ko jackpot na ako, no? Kasi umabot ng $1,500 to, no? So kaso problema ko dito, peke pala, no? Pagkatapos kong i-research itong dalawa, yan. So binibenta lang niya na $10, akala ko jackpot na, yung pala peke naman pala, no? So hindi ko yan pwedeng ibenta sa eBay, masisira yung store ko dyan, pero sayang sa pera, no? So although wala kasi ako knowledge sa mga Nintendo 64 na games, wala rin ako pang test nito, no? Pero yung packaging pa lang, ayan, tapos na-research ko siya, yung itsura nung cassette sa loob, no? So mukha talagang peke. So wala akong balak ibenta sa eBay yan, so basura lang sa shop ko yan. So yun, so siguro matitip ko lang kapag naghahanap din kayo ng mga ganito, dapat marunong din kayo mag-legit check, no? Huwag kayong gagaya sa akin. So $10 lang naman bawat isa yung bili ko dito, no? So mura lang naman siya kahit papaano, pwede ko na siyang i-take as loss ko. Kaso feeling ko kasi nung time na yon, akala ko kikita ako ng malaki, no? So lugi tuloy ako ng $20, no? So ito, wala na to. So baka itapon ko na lang or i-donate ko na lang sa op shop, no? So malamang itapon ko na lang para baka makita ko kasi ulit siya sa thrift store, baka bilhin ko pa, di ba? So anyway, tignan natin. Pero next time, pa-tip ko lang sa inyo, no? Look out lang kayo sa mga fake na ganito, no? Huwag kayong bibili ng mga fake. Tsaka huwag nyo ibenta sa eBay kasi bawal na bawal talaga yun. Sa man, meron tayo nakita mga controller ng Xbox. Yan, Xbox Series S, Series X, sorry. So yung bagong generation ng Xbox. So brand new pa yan at sealed, no? Brand new at sealed pa yan. So nabili ko yan sa marketplace. So funny story lang, no? Ang bibiling ko lang talaga isa lang naman yung pinost niya. So nung pumunta ako dun sa bahay niya, sabi niya itong isa $70. Tapos tinanong ko siya, meron ka pa bang binibenta ng mga pang video games? Coincidentally, sabi niya, meron pa daw siyang isa. Ayan. So meron pa daw siyang isa. So ngayon sabi niya, 70 ang isa pero kukunin mo pareho 100, no? So tinawaran ko pa rin siya. Sabi ko 90 na lang yan dalawa, bibiling ko yan. So pumayag pa rin. So $90 para sa dalawang brand new at sealed na limited edition na Xbox Series X na controller, no? So maganda yung comps niyan sa eBay, no? So hindi tayo talo diyan. So tapos brand new, mabilis lang mabenta yan, no? Pag di nabenta, edi sa akin na lang, no? Wala pa akong ganitong controller, no? Tsaka mukhang astig pa kasi see-through. No? So okay na okay tayo diyan. Tapos meron pa tayong nabili sa garage sale din, ito. Ayan, Nintendo 3DS XL. Ayan, DS XL pala, sorry. No? So, dumadami na rin nabebenta ko na Nintendo DS. Sorry, ito pala. Ayan, may kasama pa siyang charger. So, dumadami na rin yung nabebenta ko ng Nintendo DS. Pero pansin ko lang, ang maganda lang na presyohan sa Nintendo DS is kapag XL siya or 3DS XL, no? So, pag mga ganito, okay pa rin yung presyohan kasi XL siya. Pero katulad nung sale natin kanina na DS na pink, no? Hindi siya ganun kataas, no? So, anyway, ganun na lang hinahanap ko na mga DS consoles, no? Unless makukuha siya na sobrang mura. Ito, nabili ko to around $30 sa garage sale. Hindi ko pa siya natitest kung gumagana, pero since yung color niya is kakaiba, limited edition yan, so may presyo pa rin yan kahit nasira yan sa eBay, no? So, kinukuha pa rin natin yan regardless. So, kung mapapansin nyo pala, puro garage sale yung kuha natin, no? So, nitong weekend kasi, tsaka last weekend, yung garage sale trail dito sa Australia na tinatawag, no? So initiative siya ng isang website na pwede ka maglagay ng mga garage sales mo, no? So ilalagay mo doon. So yung event naglast ng 2 weekend, no? Last week tsaka nitong weekend. So ngayon yung last day niya, November 17. So sinuyod natin lahat ng mga garage sale, no? So hindi ako actually nakapag thrift store tsaka flea market sa sobrang daming garage sale na napuntahan natin, no? So anyway, tuloy na lang natin yung pagsasalansan. So meron din tayo nabili sa garage sale na case ng mga CDs, no? Na-curious lang ako, no? So ito binibenta niya sa garage sale ng $1. Tapos nung binuksan ko siya actually, boom, bulaga. May dalawang video game, no? So Forza
tsaka itong Xbox One na game, no? So itong dalawa, binibenta lang niya na yung case. So nabili ko lang to for $1. Meron pa akong dalawang extra na game, no? So pwede ko yun i-bundle kapag may Xbox ako na extra. So okay, di ba? Tapos ito lang ang nag-iisang nabili ko sa thrift store, no? So isang complete series ng The Unit. So sabi ko nga, puro complete na TV series lang ang hinahanap ko unless makompleto ko yung mga bungi-bungi ko na TV series, no? So ito $2 ko lang siya nabili bawat isa. So $8 yung isang set na yan. Pero ginamit ko yung points ko sa Salvos, no? So meron na daw akong $15 na points. So ginamit ko na lang siya. So ito, total, libre ko lang siya nakuha. So may benta pa rin natin siya ng mga $30 or $35 sa eBay. So okay pa rin yung comps dyan, basta complete series. Next naman ulit, camera o video camera naman. So nabili ko to sa garage sale din. Garage sale pa rin, no? So nung binuksan ko, kumpleto siya, no? May mga batteries, may mga extra na tapes. Tapos ano pa bang meron dito? May remote, ayan, may charger. So merong case. Tapos nasa loob niya yung camera mismo. Ito, pakita ko mabilis lang. Oh, ayan oh. Naka-plastic pa. So ngayon hindi ko pa ito natitesting. Pero sabi ko nga sa inyo, camera si Sen sa mga bagong category na tinututuhan ko. Kasi usually kasi sa mga garage sale at flea market, sobrang binibenta nila ng palugian, no? So minsan nakukuha yan ng mga $5 to $10. Ito sa garage sale, nabili ko to ng $20, no? So kasi may kasama daw box, tapos ang dami niyang accessories, no? So walang problema sa akin, $20. Nakita ko maganda yung mga comps sa eBay, no? So tingnan natin kung mabibenta. So tetestingin ko kung gumagana syempre, pero kahit na 4 parts yan, may presyo pa rin yan, no? Kahit na sira yan, meron pa rin mang chachapsuin yan, no? Tapos next naman, sobrang random lang ito. $10 yung bili ko, may presyo pa. Sa garage sale din to, no? So Amazon na Kindle. Oh, yan, ang ganda pa, oh. Ang kinis pa. Ngayon ito, wala akong balak ibenta sa eBay, no? So balak ko to pang personal kasi imbis na nagdadala ako ng book habang bumabiyahe sa train, magdala na ako ng Kindle. Dito ko lang i-upload yung mga books ko, no? So pero kung ito ibebenta ko by itself, kikita ako. So parang ang mga comps niya sa eBay is mga $45 to $55, no? So not bad pa rin sa $10. Pero baka gamitin ko na lang siya personal. Kasi para ang bulky rin kasi magdala ng book, tapos yung mga books ko sa loob, pwede na rin ako magbenta ng iba kong books, no? So at least dito ko na siya ilalagay, no? So kung bibiling ko kasi ito ng brand new, ang mahal niyan. So nakita ko sa garage sale ng mura, kaya kinuha ko na lang din. So sa akin to, Next naman itong smartwatch, oh. Smartwatch ba yan, no? Fitness tracker, Fitbit Flex. Oh, ayan, nakita ko lang yan sa garage sale. So meron pa siyang sticker, ayan. So ganyan usually yung mga garage sale dito, no? So ini-sticker code nila yung mga items nila, tapos merong price list doon. Hindi ko na na-videohan, pasensya na, no? Pero ito kinuha ko siya kasi $5 lang. Tapos mukhang bago pa, no? So meron pa siyang packaging, no? So kapag bibili kayo ng mga ganitong wearables, mas okay palagi kapag kasama yung original packaging. Syempre pag nandun yung case niya, tapos okay pa yung condition, no? Syempre titestingin pa natin to. Pero okay din yung comp sa eBay, no? So may kita yan palagi. Wearables, saka consumer electronics na mga smartwatch, ganun, mga headset na brand new, mga iPad na vintage. Okay na okay benta sa eBay yan. Parang ito rin. Ayan, Chromecast na 4K. Ayan, merong code dyan. So orange I think is $1, no? So binenta lang nila ng $1 tong Chromecast. So ito yung 4K version ng Google Chromecast, no? So nakita ko sa eBay, ang comps yan mahal, mga $75 to $80 yan. Na used, ha? Used pa yan. So wala lang siyang box, pero marami pa rin binibili sa eBay, no? So ang dami niyang comps. Maganda yung sell-through rate niya, no? So ibig sabihin, maraming nabebenta compared dun sa nagpo-post, no? So kinuha rin natin yan. So hopefully mabenta siya agad para tumubo tayo. Tapos next naman itong si Big Mouth Billy Bass. Ayan, singing sensation, no? Tataka kayo, ano ba itong kinuha ko na to, no? So kung familiar kayo sa ibang mga American na movies, no, sa Hollywood, ito yung kumakanta na isda, no? So ito yung picture niya, ayan, no? So nakuha ko to sa garage sale, $40, tinawaran ko ng $30. So ayaw niya pumayag, no? Binigay niya $35. So kinuha ko yan kasi nakikita ko yung mga comps sa eBay. Tapos meron pa siyang original na packaging, no? So hanapin natin yung nakasulat na vintage. Alam ko meron pang ano yan, eh. Ayan, no? Meron pa nakasulat 1998, no? So vintage na vintage yan. So wala lang akong baterya ngayon. Wala lang akong baterya ngayon para matesting, pero sabi niya kasi gumagana.
no? So, ito yung mga hanapin nyo sa mga garage sale or flea market, mga ganyang vintage na ganyan. Tapos kung alam nyo naman na ako naalala ko lang to kasi sa mga movies na pinapanood ko, no? So naalala ko meron dong isdang kumakanta. Ito usually yung yun, no? So parang tilapia na malaki na kumakanta, no? So nung nakita ko to sa garage sale, tinignan ko yung mga comps niya sa eBay, sobrang ganda din, no? So may benta yata to ng hanggang $120 to $140, no? Yung wala pang isda, yung wala pang kahon, ha? Yung isda lang yun. Pero kapag may kahon, aabot siya ng ganung presyo, no? So or baka tumaas pa lalo. No? So okay na okay, di ba? Ito siya, oh, ayan, oh. Binuksan ko na rin, tinesting ko na para sa inyo. So nakakatuwa siya, di ba? Nakakatawa. So kumakanta yung isda. So yan. So gumagana siya, na-confirm natin. So gumagana. Tapos kompleto yung packaging niya, no? So syempre di ko na nasamahan ng baterya kasi dagdag pa sa shipping yan. No? So astig, di ba? So pandarya ito ulit. O yun. Meron din daw siyang motion detection. Yan. So pag may dumaan, bigla na lang siyang kakanta. Astig, di ba? So kung naalala nyo, sa ibang pelikula, comment lang kayo, no? Nakalimutan ko kung anong pelikula yan. Pero madalas yung mga pelikula nung araw, merong ganyang isda na kumakanta. Astig, di ba? Yan. Nakakatawa yung isda, di ba? So next naman, ito, ang bigat. Yan, James Bond Ultimate Collection 007, no? Yan. So puro DVDs yan, lahat ng movies daw ni James Bond, no? So binili ko yan kasi brand new at sealed pa sa garage sale. Yan. So kuha lang natin $20 yan, no? So tingnan natin kung maganda yung presyohan sa eBay, no? So I mean kung maganda yung bentahan sa eBay, pero maganda yung comps dun sa ayon dun sa research ko, no? Over $100 din, no? So medyo mabigat lang, no? So wag lang sana masyadong masakit sa shipping. Pero okay yan, yung mga brand new na box set na ganyan, malaking bagay yan. Next naman sa toy category naman natin, no? So eto, nabili din natin to sa garage sale, itong mga yan, mga model ng mga sasakyan, no? Ito, dalawang Vespa, tsaka isang sasakyan, ano? So, nakita ko maganda yung comp sa eBay, so kinuha natin siya sa garage sale. So, $10 lang bawat isa yan, no? So, maganda yung presyon sa eBay kaya kinuha natin. Tapos, ito, mga good dinosaur na mga brand new. Yan, oh. Brand new pa yan. Yan. Oh, mga pambata. Oh, di ba? So, siguro ibebenta ko to as a bundle, no? So, nakita ko maganda yung presyon niya individually. Pero pag-isipan ko muna, no? So, kasi kapag pinagsama-sama ko yan, baka masyadong mapamala ko sa shipping. Pero, kung ibibenta ko naman siya isa-isa, baka hindi na siya maubos agad, no? So, siguro, likely, bundle ko na lang siya. Hanap na ako ng malaking box. Pero nabili ko rin to sa garage sale, no? So, $5 lang bawat isa. Yan, brand new at sealed pa yan, no? So, meron pang ibang mga kasama yan. Kunyari ito, ma-under pa yan, no? O yan, tumatakbo pa yung dinosaur. So pambata. Tapos meron yung tayo nakuha na ganito. Yan, mga parang mga robot-robot. Mechard. Yan. So hindi ako familiar dyan. Pero parang Transformers yata yan na pang anime. Na anime. Yan. So ito isa. Megaterix. Tapos itong isa sa baba. Mega Dragon. Ayan yung ano niya. So mga brand new at sealed pa yan. So binibenta rin nila sa garage sale ng tig $5 lang bawat isa, no? So sabi kinalakihan lang daw ng mga bata. Hindi naman na nagustuhan. Pero sa atin, mabibenta natin sa eBay ng maayos yan. So kung napapansin nyo, no, so medyo marami akong binili ng mga toys. Yan, mga figures. Tapos ito parang pang novelty items, no. So kasi magpapasko na, no. So kaya nagdagdag tayo ng mga ganyan sa category natin. So tingnan natin, depende kasi sa season minsan yung trip ng mga tao, no. So siguro mga toys, naisip ko baka bumenta siya ngayong Christmas para regalo sa mga bata, no? So pag hindi naman, pwede ko naman i-donate yan or ibenta ko na lang din sa marketplace, no. So tsaka mura lang naman yung puhunan, wala tayong problema dyan, ano. So ito lang problema ko, itong mga malalaki na to kasi syempre malalaking kahon ang kailangan mo para i-ship yan. So kuha na lang tayo sa banning siguro, no. So hopefully mabenta ko sila, no. Lalo na parating na yung Christmas season. Syempre ganoon din yung store natin, no. Depende mo rin sa panahon para at saka sa okasyon, no. Tapos meron din tayong mga rubber shoes. Ayan, no. Oh, meron tayong nakuha na A6. Ayan. So ito size 10.5. So iniisip ko sa akin na lang siguro to. Pero mga $15 ko to nabili sa garage sale. Tapos nakita ko ang ganda pa ng condition niya, oh. Solid pa yung ilalim, no. So tignan natin, pag-isipan ko kasi ang sarap sa paa. So if not naman, pwede ko naman ibenta. Maganda naman yung comps niyan sa eBay, no.
Tapos meron tayong nakita na Nike Air Force 1 na pambabae. So marami tayong nabebenta na ganyan. So nabili lang din natin yan sa garage sale for $10, no? So murang-mura lang. So maganda rin yung comp sa eBay, parang limited edition pa yata yung may ahas na ganyan, ano. So okay na okay. Sapatos, medyo nagbabawas na ako niyan. Pero pag may nakita ko na sobrang ganda ng comp sa eBay, maganda yung sell-through rate, kinukuha natin yan, ano. Tapos meron tayong nakuha mga Pokemon cards, no. Eto, buksan ko, mabubuksan ko na siya. Ayan, mga Pokemon cards. Oh, ayan. No? So wala akong idea sa mga ganito, no? Kung magkano yung mga presyohan yan. Pero nabili ko lang to sa garage sale, no? So nakatambak lang doon. $5 yung binibenta. Mabubuksan ko siya, ayan. So $5, sobrang dami, no? So hindi ko alam kung paano ang presyohan nito actually. Pero nakabenta na naman tayo ng Pokemon cards dati. Hindi ko alam kung may mga rare pa dito or kung may mga valuable dito, no? Ayan. O ayan, mga ganyan lang. So mga ordinary lang naman yata to. Ayan, may makintab. So tingnan natin kung ano, actually hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Kung ibebenta ko sila as bulk, kung ibebenta ko ba sila sa marketplace, kung isa-isahin ko ba. So depende kasi yan, iba-iba kasi yung presyo niyan kada card niyan. Pero kung may idea kayo, mag-comment na lang kayo, no? Tapos tulungan nyo ako ano magandang approach dito sa mga Pokemon cards na to. Tapos next naman ito, yan, mga ulo ng Dyson. So wala na tayong hiya-hiya kung ano na lang binibenta natin sa eBay store natin, ano. So ito mga ulo ng vacuum cleaner na pang Dyson. Sabi ko nga, no. So hindi siya compatible dun sa vacuum cleaner ko. Kasi siyempre kasi Dyson yung tatak niya. Pero nakita ko yung mga comb sa eBay, ano. So maganda rin yung presyohan niya kahit na used na yan. Siguro lilinisin na lang natin, ano. So nakita ko to sa garage sale, binibenta niya isang buong set, parang $15 yata. No, so kinuha ko rin siya. Akala ko pwede siya sa vacuum cleaner ko, no? So hindi pala pwede, no? Pero para sa $15 yung mga comps niya sa eBay. Ito kunyari nakita ko ng mga comps ng mga $50, no? So not bad pa rin. Tapos lastly, mga bags naman, ano. Ito nabili natin to sa flea market naman, ano. So mga Belroy na bag, yan. Mga brand new pa yan, ano. Oh, ha. Naka-plastic pa. So nasaan yung tatak niya? Na Belroy. Ayan, Belroy. So nakuha ko to sa garage sale, no? So, sa garage sale, sa flea market. So $15 to binibenta bawat isa, naka-plastic pa. So Sham na ganito yung binili ko. Sham na backpack na Belroy. Tapos nasinsan dito yung mga binang ko nung isang buwan. Binigay ko na sa kanila yung iba, no? So pangre-regalo daw nila. Mura lang naman, eh. So binigay ko na. Ngayon nagtira lang ako ng 3 para sa eBay store ko. So kung familiar ka sa mga EDC gear, no? So everyday carry na gear. So meron ding community para dyan. So isa yung Belroy sa mga recommended na mga brands nila, no? So actually part din ako ng community na yun. Mahilig din ako sa mga carrying equipment, carrying gadgets, no? Everyday carry. So kung di nyo alamin, i-google nyo na lang, no? So ito Belroy, isa sa mga brands na sikat. So from $15, pwede ko siyang ibenta brand new ng hanggang $150 bawat isang backpack, no? So tingnan natin kung may benta siya. Tapos lastly, itong messenger bag, no? So ang brand niyan Fossil, no? So kinuha ko to sa garage sale din. So $10 lang ang kuha natin dito, no? So mga leather na ganito, mabilis mabenta sa eBay yan, lalo na yung mga branded na ganyan, Fossil pa yan, no? So chine-check ko palagi yan kung maganda pa yung condition niya, kung may mga flaking pa yan, kung nag-flake na yan, kung may mga las-las na dyan, no? So yun yung tatandaan nyo kapag nagtitingin kayo ng mga bags na ganito. Pero maganda yung comp sa eBay niyan. So nakikita ko yung iba umaabot ng hanggang $300. Depende sa condition syempre. Pero siguro para mabilis natin ito mabenta, okay na kung kahit mga $150 lang, no? So pwede na. So from $10 to $150. So panalong-panalo, di ba? So yan yung mga paninda natin na nabili natin. So maraming trabaho pa yan bago maging pera, no? So lilinisin, inspeksyonin, i-check, no? So tapos pipicturean, tsaka ililist sa eBay, no? So tapos hintayin na lang kung may mabibili. So anyway, matagal na effort pa yan. So ganyan yung ginagawa natin dito sa store natin. So sinusuyod natin yung mga garage sale, flea market, thrift stores, tapos mga Facebook marketplace, ganyan. So diyan tayo namimili ng mga paninda. Okay, so update lang tayo sa business natin, ano? So bago kayo iniwan, so ang goal natin is 1 million pesos pa rin, $26,500, no? So ngayon ay nasa 24,147 na tayo, no? As of ngayon, Sabado, no? So mahaba-haba pa. So meron pa tayong 6 weeks bago matapos yung goal natin, which is December 31, no? So far,
yung comps natin na $45, no? So ibig sabihin yan, minimum na presyo ng listing natin sa eBay over $45, no? So na-meet na rin natin yan. So ang average natin na sales $45. So medyo nahihirapan ako mag-source niyan dahil sa target natin na ganyan. Pero at least mas nagiging profitable yung business natin, ano. So kung napapansin nyo din, ayan, ito yung kalendaryo natin. Ang dami kong bakanteng araw, ayan, no, ang konti ng sales natin. So bumalik lang talaga ako sa eBay around ganitong araw, November 6. So pumupok na ulit yung benta natin. Although mayroong isang araw na $9 lang, ano. So medyo nabakante ako kasi sobrang busy ko talaga dito sa bahay ngayon. So last month kasi, so nandito yung mga benang ko. So kakauwi lang nila last week. So hindi ko na kaya pagsabahin yung eBay, trabaho, tapos pagpapasyal sa kanila, no. So nag-break muna ako sa eBay for the past 2 weeks, no. So medyo bumagal yung sales natin. Pero slowly naka-recover na tayo, no. So yan siguro yung isa sa mga pain points ko din sa eBay, no. So isa sa mga ayaw ko. So kapag nagbe-break ka, so pag nagta-time away ka, nadadamage yung algorithm mo. Hindi naman nadadamage, I mean nag-slow down yung sales mo, no. So bumalik lang tayo ulit ng November 4 yata ako bumalik sa pag-i-eBay. So unti-unti nang naka-recover naman kahit paano, which is good. Nagkakaroon tayo ng maraming benta. So pasensya na kung natagalan ako sa pag-post ulit, no. So anyway, we're back na ulit, ano. So tuloy-tuloy na tayo hanggang Christmas, no. 26,500 na goal, 1 million pesos na goal, no. So pag i-convert mo yan. So I'm back na ulit sa pag-YouTube at pag-eBay. So wala na muna tayong distractions ngayon. Tuloy-tuloy na tayo sa pag-business, no. So trabahuin ko muna tong mga na-source natin. So malaki rin yung pinuhunan ko dito. So gawin na muna nating pera. Okay. So see you sa next video. So kung na-miss nyo ako, isa naman dyan, welcome back Boy Pickup, no. Na-miss ko rin kayo. Okay. So see you sa next video, guys. Bye-bye.